kusina at magluluto tayo. Matagal na akong hindi nakapagluto ng pandesal. So, I wanted to make pandesal today. And, panandalian lang siya pagluluto ng pandesal dahil mga parang half year na din talaga na hindi ako nakapagluto ng pandesal. Ang flour na gagamitin ko ngayon, so directly, papakita ko sa inyo yung mga ingredients na ginagamit ko dito sa Germany. So, syempre, iba yung mga ingredients dito, iba yung mga tatak. So, from the flour, ang usual na all-purpose flour dito, ang number niya is 450 or 450. Yan yung all-purpose flour dito sa Germany. So, mabibili nyo yan everywhere in the grocery. Pero yung ginagamit ko sa pandesal, I don't know in the Philippines because in the Philippines, I don't make pandesal. Gumagawa lang ako ng pandesal dito sa Germany dahil walang pandesal dito. So, kailangang mag-self-made tayo ng pandesal. Nakagamit na ako noon nung all-purpose flour kasi iba talaga yung texture niya. Kaya gumamit ako nitong 550. Ganito yung itsura. So, ang nakalagay dito, ideal for finest Gebäck und Kuchen. So, ginagamit din siya for cake. Gamit tayo nito ng mga 3 and 1/4 cups. Pero uunahin natin yung ating wet ingredients. So, for making pandesal, kailangan din natin ng yeast. Yeast, pinaka-importante is yeast. So, ang pangalan ng yeast dito sa Germany is Hefe. So, any brand, basta Hefe, ang ginagamit ko is yung Dr. Oetker or yung own brand lang ng mga groceries. So, ito yung meron ako. Tapos, we also need 1 large egg and then 1 cup of milk. Ito siya, yung 1 cup milk natin is pinainit ko na ito siya. So, not so mainit, parang room temperature lang siya dahil syempre galing ito sa ref natin. And yung ating butter, itong butter is, kailangan natin ito is 1/4 cup. Pinatunaw ko siya. And, maganda kasi, ang gagamitin natin is yung natunaw siya. Init ko ito sa microwave, pero wag naman yung masyadong mainit na mainit. Kailangan din natin ng salt, pinch of salt. So, ayan, kailangan natin ng pinch of salt. Kailangan din natin ng asukal, syempre. And, kailangan din natin mamaya ng breadcrumbs. For our wet ingredients, kailangan natin ng 1 cup of warm milk. And then we also need 1/4 cup of melted butter. We will see if 1/4 ba ito. So, ayan. Tamang-tama. 1/4 cup of melted butter. Egg. Ayan. And then, we need 1/4 cup of sugar. Mix natin ito together with the wet ingredients. Tapos, kailangan natin ng 2 and 1/4 teaspoon itong ating Hefe or yeast. 1, 2, and konti. And then we will mix it first. Kalimutan ko pala na maglagay ng asin. Kailangan natin maglagay ng asin. Maliit lang. Konting-konti lang. Like a pinch of salt. Oh my God. So, for our flour, kailangan natin ng 3 cups plus 1/4. 3 plus 1/4 cups. Hopefully, wala akong nakalimutan ng ingredients. Dahil medyo matagal na akong hindi hindi nakagawa ng, what do you call that? Pandesal. 1, 2, 3, 1/4. Tapos, i-mix lang natin ito siya. Siyempre, dito sa Germany, walang nagbibenta ng pandesal and ibang-iba yung mga bread dito sa Germany. Iba talaga yung taste of Pinoy. Yung Pinoy food natin. Kaso nga lang, itong ganitong mga pandesal, hi, Shetsi! Kung araw-arawin mo naman, ang bilis nakakataba. Ang bilis talaga niyang nakakataba. Yan pa naman yung one of my New Year's resolution
na magpapayat. Tapos ngayon, kakasimula pa lang ng taon, gumawa na naman ng pandesal. Na-miss ko kaya gumawa ng pandesal. So, tamang-tama lang yung ating flour. So, mix natin ito ng maayos. Yun, mamasahin na natin itong ating dough for our pandesal. Lalagyan lang natin ng konting flour dito. Excited na ako nito at matagal na nga ako hindi nakapagluto. Ulit-ulit. So, imasa lang natin ito siya. Mga 5 minutes. Pero kung meron ka namang yung pangmasa na machine, mas mabilis lang. Ako kasi, wala. Medyo mahirap din kapag ganitong mamasa-masa. Tingnan nyo yung aking kamay. Sobrang pula. I don't know kung nakikita nyo ganyan. Yan oh. Kailangan ko na talagang bumili nung pangmasa. Lagyan pala natin ito dito ng oil. Tapos, ayan, nilagyan natin ng oil. Tapos, ilalagay natin dito yung ating flour. Yung ating dough. Dough pala pangalan yan. May oil na siya. And, sa tingin ko pa lang, maganda itong ating pandesal dahil maganda yung pagkagawa ng dough. So, lagyan din natin ng konting oil. Tapos, isi-set natin ito ng 1 oras. Lalagyan natin ng cling wrap dito dahil dapat kasi room temperature talaga ito siya. Dito sa amin medyo malamig. Baliktad. So, lalagyan natin ng ganito para maganda talaga yung pagkaano niya. Para it will rise talaga. Tutubo talaga siya. Kailangan kasi talaga natutubo itong ating dough bago tayo makagawa ng pandesal. Ngayon pa lang nagugutom na ako. Habang pala naghihintay ako na tumubo yung ating pandesal, mag-rise siya. Nililinis ko yung oven. Guys, ito na yung ating dough. Lagyan natin ng konting flour dito sa baba. Kailangan natin itong hiwa-hiwain na maliliit. Oh my God, I want this! Tapos, lagyan natin ng breadcrumbs. Yan. So guys, ito na yung ating pandesal. After ko siyang malingin-lingin, so nilagyan natin ng breadcrumbs. Tapos, gusto ko na ano ko siya. Ganyanin ng fork. Just ano lang ito siya for design. Ayan. Hindi din pantay yung pagkagawa natin ng pagkalingin-lingin dahil may maliit tsaka may malaki. Ito siya, i-rest muna natin dito na 20 minutes bago natin isalang sa oven. So, bibake natin. Ito na, preheat ko na pala itong aking oven. So, in 180 degrees Celsius, i-bake natin siya for 20 minutes. Ayan, tingnan nyo yan. Tumubo na siya. And mukha na siyang pandesal. Ayan guys, so. This is Ethan. This is Jairus.
What are you doing? Was hat ihr gemacht? Ui. Spielen Wasser. Auto. Spielen Wasser. Auto. Ui. Nein, spielen Auto. Naghihintayan sila sa pandesal. So guys, I think our pandesal is ready. Kanina pa ako naghihintay nito at gutom na ako. We'll see. Nicht here. Nicht here. Gyros nicht here. Because it's so hot here. Ooh. Yung itsura ng ating pandesal, tingnan nyo naman, oh. Dapat siguro medyo mapula-pula pa. Maybe, anuhan pa natin ito ng mga 3 minutes pa. Gusto ko kasi yung mapula-pula pa. Medyo mapula na siya, pero hindi pa masyado. So, ibabalik ko muna ito and we will wait for another 3 minutes. So, this time, tama na ito. Medyo mainit pa siya. Paanuhin muna natin. Pero, excited na ako. Tingnan naman, napaka-ganda ng itsura niya. Oh, that's kind Ooh. Not Hot Wheels. It's not the Hot Wheels. That. No, that's inside. Ayun pa. Yeah, that's the wheel. Okay? So, oh. It's very soft. Ooh. Wow. Mainit-init pa. Hahandaan natin yung mga bata nitong ating pandesal and meron akong cheese. Meron akong Eden cheese dito. Lalagyan natin ng cheese sa gitna. Lalagyan ng cheese. Parang cheese tisal. Hello, Kinda! Is it what they had to be? So, you try pandesal. Come in. Yeah. Here is pandesal with cheese. Eden cheese. Du is anish. Nein. Das ist nur mit butter. With butter. Was? Und? Das ist nur. Das ist auch mit Käse, Schatzi. Was? Das ist auch mit Käse. Auf wo? Mit Käse, mit cheese. Das? You try. Guck. Try pala ni anak yung ano. With Käse. Lecker. Und Kuya Jairus, ist lecker? Masarap daw. Oh my god! Ja, geht weiter. What was what wollen did wir? you make? Hackbraten. Hackbraten. What did you put inside? Pork, salt, pepper. Und egg. Mustard. Mit Senf? Ja, Das ist lecker. Verkocht, verbacken. das ist Schmacken Chef. Senf. fast nicht. Weil So, the chef noch again is in the kitchen. Oh, so viel! ja, 3 Zwiebeln wurde bestellt. Für die Soße. Für die Soße, not together with this, Doch, no? auch. Ja. Also, auch. nee, ich meine gemischt mit... Ja, auch? Auch. Ja, auch. Verboten. Mm. Ich bin ja mal sehr spannend. Yan pala niya ng garlic on onion, garlic powder. You don't need to put garlic anymore, garlic. Only garlic, nor Knoblauch. Ja. This granulate. Die Bulette Buletten sind natürlich is, kleiner. is klar. small. Ja, ist ja auch keine Bulette, das ist ein Braten. Why? It's so big. This is German food. Ja. And then you cut. If it's done, When it's already for eating. ich kenne da Handgriffe für, wie man es macht. It's like a guinea pig.
ist unsere Essen. It's like a guinea pig. Okay, Guinea Pig. Meerschweinchen. Wollen wir essen, Das Meerschwein? sieht so ein bisschen aus wie so ein Mettigel. Warum? Yan ito Vom ng Grundrezept oil. sind halt Buletten nicht unähnlich. Aber es wird halt Kailangan dann, habe daw ich gesagt, yung im Ofen gebacken. i-prito. Also nicht einfach Gulasch, so wie wir es machen, wo quasi so Zwiebeln, Knoblauch. Und in Kann ich das mit reinlegen? Ja. in eure Gulasch, das ist selbstgemacht Soße, nicht, weil wenn wir machen Ja. Gulasch, wir kaufen nur die Aufgefertigte Knorrsoße. Ich mach das nächste Mal hier Gulasch. Knorrsoße. Da kommt kein bisschen Separates, externes. So, dann hat er eher mit Brötchen Ah, für alle. Ist das? Und das ist, weil keine Bindung drin ist. so nicht gut gemacht. Doch, Aber, da ist kein Brösel drin. what is that? Semmelbrösel. Breadcrumbs. Why you don't put? Ah, because of him. Because of I him. wanted it like this. Ang isa is walang breadcrumbs. Yun ito may breadcrumbs. More flavor, more taste. What is Biba? Onion. Fry onion. Why it's just half or just cook the outside? Oda? Yeah. Okay, for the flavor. And the rest Put there water? Ja. I don't understand the cooking. No soy sauce, no vinegar. Nein. Adobo? Nein, No soy sauce, no vinegar. nothing. German. That's German food. Yeah. Ja. Oh. 40 minutes for 170 degrees Celsius. Ayan. Komisch. German. Ja. Don't need rice, need patatas. Potatoes. Lauf du Ruhe. Kleine. Oh, das ist was. Ja. He is a cook, tapos he cooking a lot of German food. That's why every time he come in our house, he cook food. He is the visitor, but he cook for us. Guys, ito yung ulam namin ngayon na kapag kami hapunan ng alas 9 ng gabi. Unang beses naming naghapunan ng alas 9 ng gabi dahil late silang nagluto at si Christian yung pinaluto ko dahil he's so loud dahil siya kasi yung nagsabi na masarap daw yan, German food. So, itatry natin yan and ito siya. Tingnan nyo. Ito yung pinirito kanina. Nilagay sa oven. Nilagay sa oven ng 40 minutes. So, luto na yan siya. But, this one is kailangan ng sauce. Do it need sauce? Ich bin zu laut. I don't know, you are Filipino. Do it need sauce? Do it need sauce? The sauce kommt gleich. Ah, so. So, yung... ito pala yung pinirito niya kanina na... Yeah, ito yung pinirito niya kanina na mga onion. Anak, nicht so loud. Ayan, may mga onion. Ito yung walang breadcrumbs. Yan yung may breadcrumbs. So, yan yung sa amin. Kay asawa ito. That's bread. You know. Here. So, rice. Anak, erst klein. Yeah, das ist so dein Papa. So, ito yung sauce na nilagay din ito siya sa oven. Aber das ist lecker. Super. Soße. Erst ist Fleisch und dann... Ich habe das geschmeckt, Mama. So geschmeckt. What is the name of that? Hackbraten. Meatloaf. 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 Ethan kriegt auch gleich ein Stück. Achso, nicht so. So. Soll ich das klein schneiden? Möchtest du das klein? Ich möchte nicht das. Aber guck mal, Jared hat es doch auch. Nein. Was kostet der vorher der manchen Würstchen? Muss das? Also, Fleisch. So, it is in there, oder? Ja, es ist lecker. Aber mein zusammen ist lecker Flavor.
Sarap pala siya. Ito yung pagkain ko. Rice na may sauce, tapos may Gemüse, Buttergemüse und yung... What is this in Deutsch? Hackbraten. Hackbraten. Tapos, yan naman sa kanya. May rice din. Kay Ethan, hindi siya kumain, pero yan, in German, eating. Tapos, you don't eat vegetable, you eat... Warte. Aber ohne Soße für dich. Nee, ist Ohne okay. Soße für mich, aber ein bisschen Kohlenhydrate für You try das. mich. Dann ist lecker. Ne? Was willst du? Ich habe was zu Jai gefragt, mit komischem Deutsch. Gesagt? Er hat gesagt, er versteht mein Deutsch nicht. Ich verstehe dein Deutsch. Aber wenn man das nicht gewohnt ist, 3 Sprache. Wenn ich verstehe nicht, wenn ich verstehe. Das ist deine Schuld. Weil ich habe so viel mit dir gesprochen. besprochen. Also eigentlich meine Schuld, weil ich kam zu spät. Ja, Hast du morgen Langeweile? was ist das? Are you at work tomorrow? Dann können sie mit ihm Hausaufgaben machen. Der Schulranzen ist im Auto. Was ist das? You can help him with the homework. So you work tomorrow. Assignment. You want me to kill my remaining brain cells? Huh? It's the first grade. Nett? Weißt du, die Onkel das ist so gut in die Schule. Du kannst fragen, auch in Mathe. Nur in Mathe, für Physik und ähnliches. Also die rechnen von bis zu 10. Er versteht nur noch nicht ganz. Eine Handvoll sind 5. Was ist das? Warum bist du so traurig? Möchtest du Reis? Mehr Reis? Musst du nur sagen, mehr Reis. Ja. Morgen? Aber später, er versteht ja nicht nur Tagalog, er versteht ja Bicol auch. Ja.